11. 11. Ako to, si Papa. 11. Ako naman ang panganay mong kuya. Ako naman ang pangalawang kuya. Baka naman kung saan-saan lang naglalandi si ate sa labas. Tapos nabuntis pa ng kung sino-sino, no? Ano ba namang bulok na kotse to? Aray ko, ang sakit sa katawan. Ikaw ba ang papa ko? 11. Di ba ang yaman-yaman nyo? Bakit hindi man lang kayo makabili ng magandang kotse? 11. Ano ba sa tingin mo ang magandang kotse? Bibilhin ni Papa para sa'yo. Syempre, yung BYD. Yung BYD ba na sinasabi mo yung alam ko? May iba pa bang BYD sa mundo? Alam mo ba kung anong klaseng kotse to? Mukha kasing asong hotdog eh. Ano bang pakialam ko kung anong kotse yan? Grabe, ang lupit din ng mindset niya ah. 11 yung buhok mo. Maganda ba? Ako lang nagkulay niyan. Gusto mo ba? Kung gusto mo, kakulayan ko rin yung sayo. Ligtas ba naman yan? Pumasa ba yan sa quality control? Umabot ba yan sa European standards? Syempre, sobrang ligtas nito. 10 piso kaya ang isang tube nito. 10 piso. Bakit ka naman bumili ng ganyan kamurang pangkulay ng buhok? Baka isipin ng iba, nalugi na ang pamilya natin kapag nalaman nila. Hala, grabe, dito na ba ako titira? Ano ka ba naman, anak? Anak ka ng pamilyang to. Kung hindi ka dito titira, saan pa? Ate, totoo bang? Saan yung kwarto ko? Dali, patanjin naman. Bilis, 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 bilis. Hala grabe, ang laki-laki naman ng kwartong to. Ako lang mag-isa dito. Ang bongga naman masyado. Wow, may pa-smart toilet pa. Paano ba gamitin to? Hay nako, hayaan mo na kung hindi mo alam. Bakit ka umiiyak? Halika rito, sabay nating pag-aralan. Sige. Para saan ba to? Hindi ko alam eh. Paano naman to? Hindi ko rin alam eh. Hindi ko rin alam paano. Sali ako dyan. Ate, ililibre raw tayo ni Papa ng omakase mamayang gabi. Tulungan na kitang pumili ng maisusuot mo. O maano ka mo? Malalaman mo rin kapag nandoon na tayo. Hala, grabe. Mag-isa ka lang na nakatira sa ganito kalaking lugar. Sabi kasi ni na Mama at Papa, dapat daw pinalalaking sanay sa luho ang mga babae. Para paglaki, hindi raw madaling maloko ng mga lalaki. Ang talino sobrang talino naman nun. Ate, di ba pipili pa tayo ng damit mo? Dito po ang walk-in closet. Lahat yan, mga dati ko nang naisuot. Kumuha ka lang kung alin ang magustuhan mo riyan, ate. Bakit puro dress naman to? Paano ako makikipag-away kung nakadress ako? Makikipag-away. Ang weird talaga ninyong mga mayayaman. Hayaan mo na nga. Kainan pala to ng mga Hapon ah. Ate, ang omakase, nakadepende yan sa kung anong sariwang sangkap ngayong araw. Sila ang magdedesisyon kung ano ang ihahain sa atin ngayon. Ah, kaya pala hindi sila nag-iimbak ng mga rekado. Siguro sobrang mura lang yan, no? Hindi na ko kakain. 11. Bakit? Anong problema? Puro hilaw naman kasi to eh. Sasakit lang ang tiyan ko rito. Ano to? Hokkaido strawberry po. Putik, ang sarap naman nito ah. Bakit hindi kayo kumakain? Ate, busog na po kasi kami. Wala kang kamodo-modo sa hapagkainan. Ano ba naman yang inaasal mo? Sinong pinapagalitan mo? Krimen bang kumain ng 2 strawberry, ha? Ate wag mo namang sigawan si Papa. Bakit mo naman tinulak si Chacha? Hindi ko siya tinulak. Kanino mo ba natutunang magsinungaling, ha? Ikaw oh, array, 11. Ah, array, 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 array. Nakita nyo na, ganyan ang totoong tulak ko. Oo, nakita ko na, nakita ko na. Bitiwan mo na ko. Papa hindi po sinasadya ni ate na saktan ka. Putek, literal na pa-victim. Bilis, bilis, bilis. Ulitin mo nga yung sinabi mo. Kuhang-kuha mo yung pagiging plastic eh. Papa, hindi po sinasadya ni ate na saktan ka. Papa wag mo na po sisihin si ate. Kamukha ba? May kailangan ba kong ayusin? Turuan mo nga ako. Grabe, ang tapang ah. Kung talagang nakukonsensya ka, may gawin ka naman. Hindi ko po alam kung anong pwede kong gawin. Bata pa po kasi ako.
Wala po akong. Bakit hindi mo nalang ibigay sa kanya ang third floor? Kuya, hala, titira ako sa buong floor. Ang bongga naman. Totoo ba to? Kanya-kanya naman talaga tayo ng floor dito sa bahay eh. Pa, pwede ba kong tumira dun? Oo naman. Tito Go, pasensya na po sa abala. Nabalitaan ko po kasing nandito kayo. Kaya dumaan po ako para bumati. Oh, Xiaohan, nandito ka rin pala. Wanwan, sihan mo nga pala. Hello. Free ka ba bukas? Kain tayo sa labas, treat ko. Magkakilala ba tayo? Anong trip nito? Fiangka karapatang-ari ko siya. Tara, baba muna tayo at maglakad-lakad. Teka lang, may tanong pa ko. Ibibili ka ni kuya ng ilang bagong damit, gusto mo ba? Siraulo lang ang aayaw. Hindi ko kasi alam kung anong gusto mo eh. Kaya binili ko na lang yung mga bestseller ngayon. Louis, yung sikat na brand ng maong. Anong gusto mong kainin sa tanghalian? Malatang. Sige, mauna ka. Anong problema? Bakit bulok din yung dala mong sasakyan? Sakay na. Kapit ka lang, ililipad kita. Hindi ba tayo overspeedang niyan? Hoy, may speed limit din kaya ang e-bike. Malatang, andito na si ate. Masarap ba? Pwede na rin. Sa labas ka na lang kaya maghintay. Naiirita kasi akong makita kang nakaupo dyan. Ayoko kasing namimilit ng iba. Punta tayo sa kasa. Anong gagawin natin doon? Hindi ba nahihilo ka sa biyahe? Bibili. Gusto mo pa rin ba akong i-date? May kasunduang magpakasal ang pamilyang Han at Go. Isang katotohanan yan na hindi na magbabago. E di sana kayo na lang ni Gu Chacha ang magpakasal. Bakit kailangan mo pa kong idamay dito? Wala ka na bang magawa sa buhay? Kailangan mong itanong yan kay Tito Go. Tara na. Sir, anong klase ng sasakyan ang gusto ninyong tingnan? Basta nasa sasakyan, ayos na. Yung komisyon ko, gusto mo bang i-test drive? Ang komportable nito ha, ito talaga yung tamang pakiramdam eh. Asan na yung freebie? Bumili nga ng tricycle, may libre pang itlog eh. Ang laki-laki ng kasa nyo, wala man lang kayong libre. Ma'am karaniwan po kasi, wala talaga kaming freebie eh. Sige na, ibibigay ko na. Ayan, ganyan dapat, sa pagnenegosyo, dapat galante. Yung mga bagong labas na summer collection, bilhin nyo at ipadala kay Gu Chacha. Masusunod po. Yung Hi-11 na yun, ang hirap pakisamahan. Jackpot tayo dito. Zuo, ano sa tingin mo ang ibig sabihin ni Hanmo? Naku sis, ano pa nga ba? Kung nasaan ang pera ng lalaki, nandoon din ang puso niya. Gusto mong sabihin ako ang pinili niya. Malamang, sa mga tulad natin, uso pa ba ang true love? Imposibleng hindi alam ni Hanmo yun. Pero parang mas gusto ni Papa na si ate ang ipakasal eh. E ano bang gusto mo? Yung mayamang asawa, o pasayahin ng papa mo? Ikaw ang pumili. Papa. Oh, bakit ka umiiyak? Akala ko po kasi ayaw nyo na sakin eh. Ang batang to, syempre hindi no. Ikaw kaya ang paborito ni Papa. E bakit po pinapalapit nyo si Hanmo kay ate? Ako po ang fiangka karapatang-ari ni Hanmo, di ba? Chacha, di ba dati, nagwawala ka pa at nagpupumilit na ipakancel ko ang kasal? O edi magandang balita to para sayo. Saka, hindi mo katulad si Wanwan. Wala siyang masyadong alam sa mundo. Mahirap siyang ihanap ng mapapangasawa. Naiintindihan ko na po, Papa. Wanwan, anong tingin mo kay Hanmo? Ayos lang. E kung ibigay siya sa'yo ni Papa para maging asawa mo, anong say mo? Bakit? Amoy matanda kaya yun? Mahal kong kapatid. Balita ko pinipilit ka na raw magpakasal ah. Anong pinagsasasabi mong siraulo ka? Kakaalis mo lang kanina, dumiretso na agad sa study room si Gu Chacha para kausapin si Papa. Alam mo ba yun?
Nakaalis na nga ako eh. Malay ko ba dyan? Hulaan mo kung bakit niya hinahanap si Papa. Wala akong paki. Gusto niyang agawin si Hanmo. Ibigay mo na sa. Bakit ayaw ibigay ni Papa? Sira ba ulo niya? Sinabi ni Papa kay Chacha na badoy ka raw. Kaya mahirap ka raw ihanap ng mapapangasawa. Buisit, sabihin ba namang badoy ako? Pupuntahan ko nga siya. Kailangan naming magkaalaman ngayon din. Oy, teka lang, kumalma ka muna. Patapusin mo muna kasi ako. Niloloko lang naman siya ni Papa eh. Naniwala ka naman agad. Walang kwentang tao yang tatay ni Hanmo. Inagaw lahat ng shares na pamana sana sa kanya ng nanay niya. Kaya ngayon, araw-araw siyang kumakayod. Sobrang gulo ng pamilyahan. Ano namang kinalaman ko dun? Kasi ikaw ang tunay na anak ng pamilya ko. Sa mga pamilyang tulad nila, hindi na isyo kung badoy man ng isang anak o hindi. Lalo na sa isang babaeng katulad mo. Sa mga kasalan ng mayayaman, pakinabang lang ang mahalaga. Bakit naman ang pangit pakinggan ng mga sinasabi mo? Bakit? Ano bang masama sa pagiging babae? Nakakasagabal ba ako sa'yo? Huwag mo kong daanin sa pagiging sexist ah. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Kayo ni Chacha, pareho kayong hindi pwedeng makialam sa negosyo ng kumpanya. Wala kayong pinagkaiba, yan ang punto ko. Basta, humanda ka na lang. Siguradong pag-iinitan ka ni Gu Chacha. Sobrang yaman ng pamilya nila. Kapag nabingwit mo siya, wala nang makakabangga sa'yo sa pamilya Gu. Kung ganun pala kaganda, bakit hindi ikaw ang gumawa? Akala mo ba ayaw ko? Hindi ako ang type niya. O sige, ipag-set mo kami ng oras. Tingnan ko nga kung anong meron sa lalaking yan. Kapag lumalabas ako kasama ng mga babae, laging kanya-kanyang bayad. Kanya-kanyang bayad din tayo sa date ah. Kanya-kanyang bayad. At kapag kinasal na, kanya-kanyang bayad pa rin. Pantay lang ang babae at lalaki eh. Hinding-hindi ako gagastos para sa babae. Mukha namang hindi kayong tipong naghahabol lang sa yaman, di ba? Syempre naman. Bakit hindi ka kumakain? Wala akong gana eh, hindi ako makakain. Teka, pagkain ko yan ah. Di ba sabi mo wala kang gana? Masama ang mag-aksaya, pero kanya-kanya tayo ng bayad, di ba? Alam ko, kaya nga hindi na ako mahihiya. Mr. Liang, sa tingin ko hindi tayo bagay. Bakit naman? Kung wala namang magiging problema, pwede na tayong ma-engage ngayong buwan. Song Zuo, pinahamak mo ko. Sorry na, kung hindi ko ginawa yun, ako ang ipapakasal dyan eh. Ang totoo niyan, hindi talaga ako tunay na anak ng pamilya ko. Kaya feeling ko hindi ako nababagay sa'yo. Sa bagay kung ganyan ang sitwasyon mo, masyado kang ang mababa para sa akin. Buisit na kuripot to. Ang kapal naman ng mukha mo. Kumpara kay ate, hinding-hindi talaga ako nababagay sa'yo. May nobyo na ba ang ate mo? Ate, balita ko okay naman daw kayo ni Hanmo ah. Oh, ano bang sinabi ko sa'yo? Nagsimula na naman siya sa drama niya. Sinong may sabi sa'yo niyan? Sino namang potek ang nagsabi niyan? Hula ko lang po. Ate, huwag ka na magalit. Tigilan mo yung kakaisip ng kung ano-ano. Walang kinalaman sa'yo ang buhay ko. Papa, inimbitahan daw po ni Liang Ye si ate na kumain sa labas. Si Liang Ye. Bakit? Pamilya Liang yun ah. Sila kaya ang pinakamakapangyarihan dito. Ipinapatawag ka na ng hari. Bilis, pumunta ka na sa palasyo. Ha. Ate, ang gwapo at ang kisig kaya ni Mr. Liang. May masama kang binabalak, no? Ganyan na ganyan din ba ang pagmumukha niya nung inisahan kanya dati? Oo, sa wakas, may nakaintindi rin sa akin. 1-1, magpahatid ka na kay Lautang. Anong hatid-hatid? Kahit nga BYD, hindi mo ako maibili, eh. Tapos ngayon, nagmamayabang ka. Tumabi kayo. Astig ng kotse ko, di ba? Ako na maghahatid sa'yo. Sa tingin mo ba, gusto ko nang mamatay? Balita ko, may date ka raw ngayon, ah. Oo nga. Baka kailangan mo ng driver. Anak ng isa rin palang simp. Iba ka rin. Ang yaman-yaman mo na, pero sobrang. Ate, huwag mo namang pagsabihan ng ganyan si Hanmo.
Ako kasi ang nagsabi sa kanya na pumunta rito. Sige na nga, mas okay na tong may masasakyan kaysa magbike pa ako. Ang komportable. Ate, parang mali yata ang inupuan mo. Di ba? Para sa special someone lang ang passenger seat. Paano naging mali? Ako pa nga ang humingi ng seat cushion na to, Kaya uupo ako kung saan ko gusto. Ikaw ba si Liang Ye? Ako nga. Mr. Liang, ipinagkakatiwala ko na sa'yo si ate. Mr. Han, di ba sabi mo, ililibre mo ako sa isang French restaurant? Sige. In-order ko para sa'yo. 38 ang presyo nito. Sa'yo na lang. Ininuman mo na, Hindi ko na inuman. Dinura mo pa nga pabalik, Basta hindi ko yan ininuman. Teka, kailangan mong bayaran ang in-order mo. Sira ba ang ulo mo? Inumin mo, di ba mahilig kang uminom? Inumin mo to. Kalahating basong laway, 38. I-scan mo na tong code. Pumasok na ang 38 yuan. Saan ka pupunta? Uuwi na. Hindi ba tayo kakain? Sira ba ulo mo? Papagalitan ako ng kuya ko pag uwi. Kanya-kanyang bayad na lang tayo sa pagkain, pwede ba? Ikaw ba ang may sira sa ulo o ako? Buisit. Sige, payag akong kanya-kanyang bayad. Talaga, pero, anong kakainin natin?